Na imagine mo ba na makakakain ka ng brownie na walang harina, walang gluten, puro protina lang at sobrang sarap? Hindi, di ba? Pero posible. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano namin ito ginagawa. Isang napakasarap na panghimagas, protein brownie. Ngayon, ang mga panghimagas na maraming protina ay tinatawag na mataas sa protina. Ito, kahit hindi mo paniwalaan, dawa ito sa mga beans. At yung beans, hindi mo talaga malalasahan. Sobrang sarap ng lasa, parang totoong brownie. Dagdag pa, madali lang itong gawin. Ilagay lahat ng sangkap sa blender, haluin, ilagay sa hulmahan, i-oven, palamigin bago kainin at mag-enjoy. Gagamit tayo ng 300 gramo ng beans. Ibinabad natin ang mga ito sa tubig mula pa kagabi. Pwedeng itim na beans, pulang beans. Sa pagkakataong ito, ginagamit ko ang aduki beans na napakaraming protina. Ibabad ko ito mula kagabi sa tubig na may isang kutsarita ng lemon. Sa ganitong paraan, nagsisimula ang proseso ng fermentasyon at nakakatulong ito para matanggal ang phytic acid. Sa umaga, huhugasan natin ito ng mabuti. Itinatabi ko ang natirang tubig para pandilig sa hardin dahil maraming sustansya. Hindi ko ito tinatapon, pero pwede ninyong itapon kung gusto ninyo. Huhugasan natin ito ng mabuti. At ayan, tapos na. Patutuluin natin ito ng mabuti. Ilalagay natin ang mga beans na pinatulo ng mabuti sa isang malakas na blender o sa isang food processor. Dito, magdadagdag tayo ng 3 itlog. Mas mainam kung free-range na itlog o gaya ng tawag nila rito, itlog ng free-range na manok. Ito yung tinatawag nating organic na itlog. Itong itlog, madalas may balahibo at bakas ng dumi. Ito ay itlog mula sa manok na inaalagaan sa maluwag na lugar kung saan malaya siyang nakakakain ng mga insekto, mga uod at lahat ng ibinibigay ng kalikasan, pati na rin ng mais. At hindi siya siksikan sa isang lugar, hindi siya stressed, at hindi rin siya pinapakain ng hindi maganda. At syempre, nagre-resulta ito sa itlog na hindi malusog at hindi rin masustansya. Idadagdag na ang 3 itlog. Sa parehong halo na ito, at magdadagdag tayo ng 2 punong kutsara ng ghee. Pwede rin itong butter na mantikilya ang tawag dito sa ibang lugar. Yung galing sa baka o baboy, hindi yung margarina. Wag na wag yun. Pwede rin 2 kutsara ng lanis ng niyog. Kapag nasa solidong estado ito, tulad ng ghee, 2 punong kutsara ang ilalagay natin. Dito, tinunaw ko muna para maging likido. Magdadagdag tayo ng 40 gramo ng purong kakao na walang asukal. Salamat. Isang malaki-laking kutsara ng vanilla extract. Tuwing bibili ng vanilla, siguraduhin ang mga sangkap ay maceration ng vanilla, hindi lang pagkain na gawa sa vanilla. O ewan ko, lahat ng klase ng variation na ginagawa nila para hindi tayo mabentahan ng totoong vanilla extract na yun talaga ang kailangan natin, di ba? Yung natural. Dadamit tayo ng kalahati tasa ng mascavo, pero pwede rin ibang pampatamis na gusto nyo. Maaaring gumamit ng asukal mula niyog o 1 kutsara ng pulot, pero nagdudulot ito ng medyo tuyong texture. Sa kalahating tasa ng asukal na mascavo, mga 3 o 4 na punong kutsara ito. Sige, at ilalagay natin lahat ito sa blender. O iproproseso natin.
Tinadtad ko ang 70 gramo ng walnut. Idadagdag ko ang kalahati nito sa pinaghalo at hahaluin lang. At ang kalahati naman ay para sa dekorasyon, para ilagay dito sa ibabaw. Ayan. Pwede ninyong gawin na ganito para medyo makapal at mataas, o pwede rin kayong gumawa ng dalawang manipis. Mapapansin nyo, madalas manipis ang brownie, kaya sa ganitong paraan, makakagawa ng dalawa at lalagyan natin ng mga walnut. Ay! Pero sa ibabaw, maraming walnut. Dahil mahilig tayo sa matatamis, lalagyan natin ng kaunting tsokolate na 70% ang kakao. Mas okay kung hindi masyadong matamis ang tsokolate. Ganun din, may tamis na rin ang mismong pag-ahanda. Ilalagay natin ito sa oven sa 180 degrees katamtamang init. Mga 40 hanggang 45 minuto ang aabuti nito. Kung medyo mahina ang oven ninyo tulad ng sa akin, maaring mas tumagal pa ito. Simulan ninyong tingnan pagkatapos ng 40 minuto. Tusukin ninyo ng palito at kung malinis na lumabas ang palito, ibig sabihin, luto na ito. Ay! Heto na, handa na ito at gusto kong ipakita sa inyo kung paano malalaman na luto na at handa na talaga. Tusukin nyo ng palet o manipis na kutsilyo at makikita nyo na malinis o halos walang dumikit. Kasi hindi tayo gumagamit ng harina, beans ang gamit natin kaya laging may natitira. Ang banggu-banggu niya, hayaan muna nating lumamig pa ng kaunti. Ang sarap nito, pwede natin hatiin sa gitna kasi malalaki at makakapal ang pagkakagawa. Kailangan ko magsakripisyo at tikman ito. Ang sarap! Sinoni naman! Opisyal na taga-tikim siya. Tingnan natin, kamusta kaya? Kamusta? Masarap. Masarap. Masarap ba o nagbibiro ka lang? Ha? Nagbibiro lang. Anong ginagawa niya sa akin? Ang sarap, di ba? Talaga ba ang ng awa? Masarap. Patuloy pa rin kaming kumakain ng brownie. Maraming tubig. Ayos ba? Oo, may dumidila ng mga daliri. Mukhang nagustuhan nila. At ako rin. Ikaw, tuloy ka lang sa pagkain.
Lalo na kung may kaunting dulce de leche. Sige, dito na lang ang video na ito. Sana nagustuhan ninyo ang recipe. Sobrang sarap talaga. Napakasarap nito at healthy pa. Nagbibigay ng maraming protina, walang harina at walang gluten. Kaya magandang recipe ito na pwede mong itabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito at mahilig ka sa ganitong mga recipe, paki-like naman po para malaman namin at i-share mo na rin para mas maraming tao ang makatikim ng masarap na pagkain na may protina. Mga pagkaing may protina na walang harina at gluten. Inaanyayahan namin kayo sa aming Facebook at Instagram at mag-iwan din kayo ng komento dito kung ano ang masasabi ninyo sa recipe, paano ninyo ito babaguhin, ano ang idadagdag ninyo, ano ang hindi ninyo gagawin, at ano ang gagawin ninyo. Binabasa namin lahat ng komento ninyo. Hanggang sa muli, paalam! Parang ibon sa isang puno.